lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Sa akin pong pagsisimula, gusto ko pong hiramin yung katanungan na matatagpuan po ito doon sa aklat ng mga awit, no? At yung katanungan po ay ganito, ano po? Kayawe na aking Diyos, ano ang aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob.
Yung katanungan pong iyon na nakita natin sa aklat ng mga awit, ay sinagot naman po iyon. No? Sinagot naman po iyon, malinaw na sinagot po iyon ng ating talata ngayong hapon. Ano po? Sabi po kasi doon sa ating talata, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Ano yung pakiusap ni Pablo? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ngayon, namamanhik po si Pablo sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano sa lugar ng Roma. Ano yung pamamanhik niya? Alay, i-offer ninyo ang inyong mga sarili dahil sa masaganang habag ng Diyos na tinanggap ninyo. Doon tayo po magpo-focus. Gusto ko pong mag-focus doon kasi yung mga susing talata po doon, kaya namamanhik si Pablo sa mga Kristiyano ay yung masagana na habag ng Diyos sa atin. No? Masaganang habag ng Diyos. Pansinin po natin, hindi lang siya habag ng Diyos, kundi masaganang habag ng Diyos. Kasi napakalaki o ang laki-laki pong blessing na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, no? It is undeserved blessing. Pero dahil nahabag ang Diyos sa atin, ay pinagkaloob niya sa atin yung blessing na iyon, ano? At napakalaking biyaya po ng Diyos iyon sa atin. At ano-ano po iyon? Ano-ano po ba yung masaganang habag ng Diyos na binabanggit sa ating mga talata, sa ating talata, ano? Bago po yun, sabi po dito, no? Mga kapatid, given na po, no? Given na naman at madalas naman ninyong naririnig sa akin, sa mga care groups man, o kaya kapag ako po'y tumatayo ako dito, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin mula sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Hindi natin kayang bayaran yung ating mga kasalanan. Given na po iyon, ano? And there is nothing we can do about it. Pag binasa po natin ang salita ng Diyos, wala talaga. Helpless tayo, hopeless tayo, no? At nakabase na lang tayo doon sa kahabagan ng Diyos na maaaring magbago ng sitwasyon o kalagayan natin. So kaya nga sinasabi ko dito, napakalaking bagay po ng masaganang habag ng Diyos sa atin. Kasi yun po yung magbabago sa ating sitwasyon at sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos spiritually. Kahit ganun man yung ating sitwasyon ng kalagayan, sabi dito, but lo and behold, but lo and behold. Ang mababasa po natin sa Romans 3:24 to 25, by the way, yung talata po natin ngayon ay Romans 12 verse 1. So bago ka makarating sa Romans 12 verse 1, papasadahan mo muna yung Romans 1 up to chapter 11. At doon, makikita po natin yung binabanggit dito na masaganang habag ng Diyos na pinagkaloob niya sa bawat tao, no? At gusto ko pong banggitin yun, ano?
Doon sa Romans 3:24 to 25, ito yung inuna ko kasi ito yung pinakamahalaga. No? Ito po yung pinakamahalaga sa lahat kasi ang sabi dito, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, take note po, no? Biyaya ng Diyos sa atin, itinuring tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Tinuring tayong matuwid. Sa harapan kasi ng Diyos, kailangan maging matuwid tayo para tayo maging katanggap-tanggap sa Kanya. At dito sa talata na binanggit ko, Romans 3:24 to 25, sinabi dito, paano tayo tinuring ng Diyos na matuwid? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ito'y regalo ng Diyos sa atin. No? Sabi dito, yung kasunod na talata, isinugo si Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Yung talata natin, namamahik si Pablo, ialay natin yung ating mga sarili sa Diyos. No? Dito naman ang sabi, isinugo ng Diyos ang Panginoong Jesus para ialay yung buhay niya para sa atin, para mawala yung galit ng Diyos sa atin. Yung sana lahat ng mga salita na naririnig natin, sana po ay ating pong paka-isipin. Ano po? Kasi po, ito po yung salita po ng Diyos. Ano po? Sabi dito, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng Panginoong Jesus, ay mapapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Mga kapatid, parang sinasabi ko dito, napakalaking biyaya po na binigay sa atin ng Diyos nang ibigay niya yung Kanyang bugtong na anak sa atin para iligtas tayo. Kasi nga yung binanggit ko kanina, wala tayo sa napakagandang posisyon o napakagandang kalagayan spiritually. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, dahil nahabag ang Diyos sa atin, John 3:16, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para po sa atin. Para maging maayos tayo sa harapan ng Diyos, matuwid sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan lang ng pagsampalataya sa Panginoong Jesus. No? Purihin po ang Panginoon dahil tunay na napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Pastor, sabi mo masaganang biyaya. Mukhang hindi pa yata yun masaganang biyaya. Yes, actually, oo. Napakasaganang biyaya na para sa atin yun, na tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa at pagsampalataya natin sa ginawa ng Panginoong Jesus. No? Pero kapag pinagpatuloy po natin yung pagbabasa ng aklat ng Roma, marami po tayong makikita po doon kung bakit ito sinabing masaganang habag ng Diyos sa atin. Sabi dito, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, bago yun, wala tayong magandang relasyon sa Diyos. Pero after na tayo'y sumampalataya sa Panginoong Yesus, ang sabi, nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Sabi pa dito, nagkaroon tayo ng bagong buhay dahil sa Panginoon. Ibig sabihin, yung dati nating buhay, hindi iyon katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Pero dahil
sa pagsampalataya natin sa Panginoong Yesus, nagkaroon tayo, binigyan tayo ng bagong buhay ng Diyos. Sabi pa dito, naging alipin tayo sa paggawa ng matutuwid na gawain. Nandun ba? Nandun yung desire natin na gumawa ng mga matutuwid na bagay na siya naman kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos. Grabe yung blessing po na ito na binabanggit po sa aklat ng Roma. Naging malaya tayo sa kautusan, ipinagkaloob sa atin yung banal na Espiritu. Hello. Yung banal na Espiritu na mula sa Diyos, ipinagkaloob sa atin ng Diyos yun. Nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas at nang sa ganoon, yung banal na Espiritu na yun, yun yung tutulong sa atin para mabago, para mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Romans 8:1 ang sabi, hindi na hahatulan ang lahat ng mga nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ibig sabihin noon, kung hindi nahahatulan yung lahat ng mga nakipag-isa na sa Panginoong Jesus, ibig sabihin, yung mga hindi nakipag-isa sa Panginoong Jesus, that is a judgment. Pangako ng napakagandang kalagayan natin sa hinaharap. Nag-enjoy ba tayo ngayon sa buhay natin dito sa lupa? Sino nag-enjoy sa atin sa buhay natin dito sa lupa sa panahon ngayon? Pero nangako ang Diyos, napakagandang kalagayan sa hinaharap. Pangako na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. Kahit anuman yan, kahirapan, trials, pagsubok, kagutuman, kahuparan, hindi yan makipaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Pangako ng pagtatagumpay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinangako niya yun sa atin, katagumpayan sa lahat ng mga nasa Panginoong Hesus. Pangako na sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, gagawa o may ginagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Malapit na ako maubos, napagod. Pero itong mga binabanggit ko, walang katapusang biyaya ito na binibigay sa atin ng Diyos, no? Pangako ng kapayapaan, after mo na malaman na may kang buhay na walang hanggan, pinatawad na lahat ng mga kasalanan mo, ginawa kang anak ng Diyos, ano yung magiging resulta nun? Walang iba, kundi kapayapaan. Pangako ng kapatawaran at marami pa pang ibang mga pangako ng Diyos. Limited ang ating oras, no? Sa pagpapatuloy, gusto ko pong hiramin ulit yung katanungan sa aklat ng mga awit. Ang tanong po doon, kanina ang sabi, kay Yahweh na ating Diyos, ano ang ating ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ano yung ihahandog natin sa harapan ng Diyos, sa harap ng Diyos? No? Base doon sa talata na yun, at base doon sa talata natin ngayong hapon. Ano? At naging isa lang naman yung kasagutan natin patungkol sa bagay na iyon. Kung ano yung maihahandog natin, ang sabi dito, ang sabi ni Pablo, kung paano inalay ni Jesus ang kanyang buhay sa atin. Namamanhik naman si Pablo, ialay natin ang ating sarili sa Diyos. Offer ourselves to God for service. Bilang
pagsamba natin sa Kanya dahil sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Si Pablo, talagang naintindihan niya yung masaganang habag ng Diyos na binabanggit natin. Ang sabi dito, sabi niya, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ang naghahari sa akin. Ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ang naghahari sa akin. Kaya ako naglilingkod ng ganito, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo. Giving ourselves to God means using our lives to God for His purposes. And this is an act of worship to God. Giving ourselves to God means pagsusuko ng ating mga sarili sa Diyos bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Sabi dito, hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. At yung halaga na yon, yung napaka-halagang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan para maparangalan ang Diyos. Hello. Filipos 1:20, at dito na po ako magtatapos. Sabi po dito ni Pablo, si Pablo ulit, ano po, ang aking pinaka-nanais at inaasahan, ang aking pinaka-nanais at inaasahan ay ang buong tapang kong maparangalan si Jesus, buhay man o sa kamatayan. God bless po at magandang hapon po sa ating pong lahat. The splendor of a king.
And how great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great and how great